Sumainyo ang kapayapaan. Kay sarap namnaming kalooban ng Ama, kung tuwirang sa damdamin ng bawat isa. Numunukal na darama, pag-ibig niya, na tapat at wagas ng mga anak niya. O kay hiwaga niya, tunay na tapat siya. Kung batid lamang ng bawat isa, kung sino ngang ganap siya, tatantuit lilimiin bawat gawa niya, pagsusumakitang damhin siya sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang gagawa ng hiwaga? Ang mga tinatawag na hiwaga ay yaong hindi kayang liripin paano nangyari, paano naganap, paano ito napangyari. At yaon ng Ama, taglay niya'y hiwaga. Hindi niya sinusuri kung sino ka at ano ka. Sa tuwinay, may handog siya, may alay siya, may kaloob siya. Sapagkat iba't iba, kumbaga sa handog, regalo yaon, alay buhay nyo, at kaloob na espiritu sa bawat isa. Kaya't kung ito'y tuwirang nanamnamin sa buong katauhan, mananalaytay buong ganap at tuwiran. Mula ulo hanggang talampakan, manunood sa kalamnan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mula kay Mateo. Pag-alis doon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang mga napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pagpira-pirasuhin, ang mga iyon ay ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nilang tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. May 4,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Pinayao ni Jesus ang mga tao sa sumakay sa bangka at nagtungo sa lupain ng Magadan. Tulad ng tinuran sa inyo, mahiwaga ang Ama. Ang hiwaga ay hindi kayang gawin ng tao.
mahimala, sapagkat ang kapangyarihan ay di kayang liripin ng sinuman. Anak ka ba ng Ama? Tinatanggap mo bang anak ka niya? Kinikilala mo ba siya? Totoo ka ba sa Kanya? Tinanggap mo ba siyang tunay na Diyos mong tinatawagan at di mo siya tinutulad sa tao at pakikitungo mo sa Kanya? At sa palagay mo ba, tunay na hindi mo man siya nakikita, subalit kaiba nga siya sa kapwa mo tao? Manalig kang tapat, may magagawa siya. Sapagkat noon, ngayon at kailanman, hindi lumilipas, kumukupas ang magagawa niya. Subalit sa pangalan ng anak, patuloy na ito'y iniuulat. Sa pangalan ng Hesukristo, Ama'y gumaganap, tumutupad sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakadama ba kayo? Nakikilala nyo na ba ang tumutupad sa buhay nyo? Kapag kayo'y nagkakasakit, kung paano kayo napagagaling? Kapag kayo'y nagising, kung paano nakakakita ang inyong mga matang may linaw pa, maliwanag pa? At kung kayo'y nananambitan, nadarama nyo ba kung paano siya sa inyo ay nagpapadama? Kung magkagayon pala, hindi dapat kayo mag-alala. At kung tunay na Diyos nyo siyang tinatawagan, hindi nga kayo dapat mabahala pa. Ano man ang dinaranas nyo, hindi nga kayo dapat mag-alala, matigatig, mabahala pa. Sapagkat batid nyo, may magagawa ang Ama. Kung paano gumanap ang anak, yaon ang patutuong gayon ng Ama. Kung papaano na imulat ang mga matang bulag, nakalakad ang mga pilay, ang mga pingkaw, nakarinig ang mga bingi at nakapangusap ang mga pipi, ano nga bagang hindi magagawa ng Ama? Kung kaya't ipinasilay ang katotohanan, ang anak na siya ang pinagmulan, ito ang naiyangkop sa sanlibutan, upang patotohanan ng pinagmulang Amang makapangyarihan ay di kailanman nagpapabaya. Subalit, sa kabila kaya ng mga nakikita at nasisilayan ng mga mata ng tao, nakatuon na kaya ang isip nila sa hiwagang magagawa ng Ama? Naipapaliwanag na kaya ng diwa nilang bakit kaya ako'y mahabahala at matatakot pa, samantalang may magagawa nga ang Diyos kong tinatawagan ko. Mga minamahal, kung ganito lamang ang ginagawa ng tao, di sana'y bawat araw ay may pag-asa. Di sana'y hindi nagugulumihanan ng mga isip nila. Di sana'y wala ng tigatig ang kalooban. Bagkus ang bawat araw, tigib ng pag-asa. Sapagkat anuman ang kaunting bagay na nasa sa iyo, kayang palaguin, palakihin ng Ama at mapalabis pa sa iyong pangangailangan. Tulad ng karampot na tinapay na ang pinakain 4,000. Hindi lamang yaon, pati babae at mga bata, higit pa roon. Sa makatwid mga minamahal ko, Ama noon, ngayon at kailanman ay Ama pa rin magpakailanman. Kaya't kung tuwirang kikilalanin at tatanggapin, manalig ka, anak niyang minamahal. Manalig ka, ika'y may Diyos Ama, gawa niya, di malirip ng tao. Maging sino ka mang anak niyang makapangyarihan, di mo kayang tularan mga ginampan at ginawa niya, maliban ika'y bahagi na ng karampot at kaunting kakayahan. Inyong pagnilayan ang aking ginampanan. Kung bakit pinaayos ko ang kasuotan,
sa liig ay pinaluwag na tuwiran. May hadlang ba't harang sa inyong lalamunan? Ama pa rin ang siyang marapat niyong tagla. Lahat ng masikip at makipot kayang paluwagin upang makadalo. Anumang uri na magdaraan tulad ng inyong lalamunan. Kung masikip sa inyong kalooban, ang sa inyo'y nararamdaman, mahihirapan kayong masyahan, hindi kayo magagalak na tuwiran. Gayon din naman sa inyong lalamunan, kung may namimikilan, di kayo makalalago ng tuwirang diretso sa inyong tiyan. Naikot mababahagi ng ganap, ang buo ninyong katawan ay malalaganapan ng tubig na doon ay magmumula, na sa bibig ninyo'y nilalago, upang doon sa inyong katawan ay lumabo. Lumiwanag man sa inyong pananaw, subalit patuloy pa rin sa may liwanag. Ang bawat gawa niyang tunay na kainam, na di kailanman mapaparang, tulad ng inyong mga bibig na turingan, may makipot at maluwag. Subalit di doon masusuka ang pagdaloy pagdatal ng salita, kundi doon sa diwa nyo't sa isipan, magmumula lahat inyong tinuturo. Kaya't ang wika ko'y limin ninyong tao, nang matanto ninyo ang dulot ko. Walang di ako'y bibigay sa inyo, pakatandaan lamang ninyo ito. Iyaon ang sa tuwina'y pinababatid sa inyo ng amang lubos-lubos kung magmahal. Tuwiran niyang sa inyo'y tao'y naalay ang kanyang wagas na pagmamahal. Kaya't kung sa isip nyo'y naninikip, wala kayong maunawaan, patuloy na kayo'y nalilito, Ama sa inyo ang itahan. Tuturuan kayo ng marapat, upang sa inyo'y ganap magliwanag. Mga aral niyang kay inam, kay buting pakinggan at pakanamnamin. Walang bagay na di may bibigay niya, na marapat sa inyong kaukulan. Walang di siya gagawin kanino man, habang kayo'y mga nabubuhay. Walang masikip na daan para sa kanya, pagkat siya ang lahat ng paraan kung paano kayo dadaluyan ng ligaya, kapayapaan. Ang wika niya ito, mga anak niya, tantuin ninyo, hanapin ninyo, pakanamnamin ninyo, pagbulayan ninyo, pagnilayan ninyo, mga aral kong totoo. Sino ang tutupad? Sino ang gaganap? Na mahalin yung ganap ang inyong kapwa. Na ipahigit nyo ito sa inyong mga sarili. Na ipalamang nyo ito sa inyong mga sarili. Wala nga. Subalit nagagawa ito ng Espiritong suma sa inyo. Na ibabahagi ito ng Espiritong sa inyo. Na ipagkakalob ito ng Espiritong mananaan sa inyo, tulad ng Kristo. Tulad ng Heso Kristo. Tulad ng naging Mesiyas. Tulad ng Emmanuel. Yaon ang katotohanan. Walang masikip. Walang makipot. Lahat na paluluwag na paggagaan ng Ama, sapagkat siya ang katotohanan.
Tao, hirap na hirap ba ang kalooban mo? Kung paano ka makatitighaw, kung paano ka makausad, kung paano ka makahuhulagpos, kung paano mo mailalagpas sa bawat araw ang buhay mong sakit at dusa sa hirap. Mahal ko, may magulang ka, tapat at totoo. Masaya niyang minamasdan ng tapat sa kanya. Tuwirin niyang hinahanap ko'y nukop-kop ang marapat. Patuloy niyang nililikong, tinitipon, ang sa kanya itatanggap sa matuwid niyang handog upang kanyang alayan ng marapat buong buhay. Sa gayon, mamatay man ang lupang katawang kanyang binuhay at sinidla ng buhay, magkakaroon pa rin ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kung ito'y kayang gawin niya, kung ito'y may bibigay sa inyo, kung ito'y may aalay sa inyo, ano pa ang kailangan niyo? Ano pa ang higit pa para sa buhay niyo? Hindi bagat siya lamang? Hindi bagat siya lamang? Hindi nga ba't siya nga lang? O aking mga mahal, kaya't magtanto kayo, magbulay kayo, namnamin sa puso niyo, tuwirang pagnilayan, mga totoong salita niya, mga ganap na salita niya, mga banal na aral niya, na magsisilbing susi ninyong lahat kung papaano mabubuksan ang inyong pag-asa, ang inyong pananalig, ang inyong pananampalataya, ang inyong ligaya, ang inyong kapayapaan, ang inyong sigla, ang inyong lakas, ang inyong kalusugan, at ang inyong pagtitibay na kayo'y anak na minamahal. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kung papaano ang ulap kapag minasdan nyo'y kay liwanag ng sikat ng araw, na doon sa dako'y may dilim at pagdakay hinahawi na walang nagtutulak. Sa kapangyarihan ng Ama, nagaganap ang lahat. Sa hiwaga niya, kakamti ng lahat. Sa kapangyarihan niya, manalig kang anak niya. Sa hiwaga niya'y magtiwala kang totoo. May magagawa siya sa buhay niyo, Twina. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Pawang katotohanan ang tinuturan ko. Magnilay at magbulay kayo. Anumang bagay na wala sa inyo, kung marapat ay makakamtan nyo. Sapagkat ang Ama'y buhay sa inyo, Twina, at di mamamatay kailan paman. Buhayin nyo ang pananampalataya, pananalig nyong tapat, mga anak niya, upang sa inyo'y lahat mapasilay ang tunay niyang magagawa sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Buhay ba ang Ama? Lahat batid ng Ama. Binigyan niya ng kanya-kanyang sukat at kakayahan ng tao. At inyong pagnilayan, kundi totoo ito. Katulad ng mga walang kakayahang magbukid, ulanin at arawin. Hindi nila kaya. May binibigay siyang kaparaan ng mas magaan doon.
Subalit, kung minsan hindi pinahahalagahan ang kapwa nila magbubukid lamang ito. Ang mga nagpipintura, kung may hika ka, allergic ka, hindi ka makapagpipintura. Magkakasakit ka. Hindi mo matatapos ang maghapon, hihingalin ka. Subalit, kay buti ng Ama, angkop-angkop sa kakayahan ng mga anak niyang binibigyan niyang trabaho, hanap buhay. May kakayahan na gumawa ng mga bagay, mga figurin, mga muebles, iba't iba, pangdekorasyon. May kanya-kanyang kakayahang gumawa ng mga gamit para sa damit, mga bag, sapatos, iba't iba. Subalit ang lahat ng ito'y sa kanya pa rin nagmula ang isip. Ngunit napapahalagahan baga ito? Nabibigyan bagang halaga? Ano ang daing ng tao? Ako'y mababa lamang. Kahiyahiya ang trabaho ko. Kahiyahiya ang hanap buhay ko. Hindi ako maaring makisabay sa tao. Isa lamang akong karpintero. Kung walang karpintero, walang makabubuo ng tahanan. Kung walang magpipinta, walang magpipintura ng tahanan. Kung walang tubero, walang makabubuo ng mga poso, mga daluyan ng tubig ng isang tahanan, gushalim at kung ano. Kung walang mananahi, walang isusuot na damit, walang gagamitin bag, at kung ano-ano pa. Kung walang gumagawa ng sandalyas, kung walang mababang tao, sa mga ito'y gawa nila, hindi makagagawa ang isang mayaman, ang isang mataas. Anong isusuot niya? May lalapat ba na saplot sa katawan niya? May papanyapak ba gaano man karaming salapi nila? May tatanim ba sa kanyang bakuran ang isang mayaman para tumubo ang talong at sita? Hindi. Sa bakuran, nagtatanim ang mga wala. Ang walang kakayahan, subalit pinakikinabangan man din. Alalaong baga mga minamahal ko, ang isang anak ng karpintero'y hinamak. Hinamak ng tao. Mababa ang katauhan. Karpintero ang magulang. Walang pinag-aralan, hindi mataas ang antas ng buhay. Hinamak-hamak, nagpakababa. Binigay ang lahat, pinakita ang dapat. Bagamat pinakamataas ang uri sa lahat ng naging tao sa lupa, hindi sinukat ang taong binabaan, kundi binagbigyan, minahal at dinulutan. Ilan kaya ang magpapahalaga na mga tao sa panahon ngayon, sa ginagawa ng kapwa nila, sa pagpapakasakit, pagpapakababa, pagpapakumbaba, pagpaparaya, para lamang sa mabuting balita, para lamang sa mabuting gawa. O tao, hinamak ka ba? Isa kang alipin na nagpaalipin lamang? Matuwak at magalak. Kung ang Ama ang umalipin sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ipagbunyi mo, ipagdangal mo, sapagkat karapat dapat ka sa pananaw niya. Kung ano man ang tinatamasa mo, at yaon sa isip mo'y siya pa rin, iaantas ka sa tamang antas, itatama ka sa marapat na buhay, itutumpak ka sa iyong pamumuhay, itutuwid ka sa iyong kamalian, sapagkat siyang nasumpungan mo. Kaya't kung lahat lamang ay magkakagayon, ang bulag sa katotohanan, ang pilay sa katotohanan, ang bingi sa katotohanan, ang pipi sa katotohanan, mabubuhay lahat. Sapagkat kung tatanggapin ang Ama ng liwanag, ang anak na nagbigay buhay, tumubos ng kasalanan,
walang hindi makalalakad sa katotohanan ng Ama, sa landas ng buhay, sa matuwid na daan, sapagkat lahat ng pingkaw, lahat ng pilay, sisidlan niya ng matibay na mga litid, paa upang matuntun ang tamang daan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hinanap mo ba ang daang matuwid? Kinilala mo ba ang magbibigay ng daan ng katotohanan sa buhay mo? Makalalaya kang anak ng Ama. Tanggapin mo lamang ang pawang katotohanan. May Diyos Espiritu at may anak na tunay na kaligtasan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil buhay ang Diyos, totoo nga po bang buhay ang Diyos? Kaya't inyong pakinggan mula kay Isaias. Sa bundok ding ito'y papawin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ni Yahweh ang luha ng lahat. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos ng ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Mga minamahal, itinala ito, wala pa ang Kristo. Subalit pinatotohanan ng Ama, ang magtitindig ng bundok na yaon, ang magpapatibay ng bundok na yaon, ang katatagan ng bundok na yaon bilang patotoo, ang bundok ng katotohanan ay yaong kapangyarihan ng kanyang Espiritu na ipinagtalaga o itinalaga sa anak na ibinaba upang ang mga tao sa kanya'y iligtas at makita ang katotohanan niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Si Moises nakipagtipan sa bundok ng Horeb, bundok ng Sinai. Ang Kristo, tinukso ng demonyo, iniyakyat sa bundok. Ilan kaya ang makaakyat sa taluktok ng pananampalataya? Sumainyo ang kapayapaan. Hindi lahat ng tao ay nakaakyat sa bundok at siya ang patotoo ng Ama. Hindi lahat ng tao makaakyat sa tugatog ng kanyang katotohanan. Mapalad ang nakadama, nakakilala, at nakikipagtotoo sa kanyang Espiritu. Pagharian kayo. Kaya't ayon sa awit, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang, sa harapan ng lingkod mo,
ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit, tataglay, habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sino nga ba ang nakadama sa kalooban ng Ama, na di nasyahan ang kalooban niya at nagtaglay ng galaksiya? Kaya't kung paano sa lupa ay di mo man nasisilayan kanyang paggalaw at pagtupad, subalit naramdaman mo kung paano siya kumilos sa iyong buhay, manalig kang kanyang anak, di kanya pababayaan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Naranasan mo na bang maging pastol? Dadalhin mo ba ang mga inaalagaan mong pinapastulang baka, pinapastulang mga kambing, dili kaya yung mga tupa sa walang makakain? Kaya mo sila dadalhin sa ilang para sila'y manginain, di ba ga? Kaya't ikaw na pastol, alam mo kung saan mo sila dadalhin. At ganun ang Jesucristo na hinambing sa pastol ng Ama. Alam niya kung saan dapat manginain ang kanyang mga anak. Alam niya kung saan dapat lumagok ng batisan na malinaw. Kaya naman, kung papaano siya ay magbibigay ng karapatan para sa lahat, ang tunay na tumatanggap, lalasapin itong ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? May nagawa na ba sa inyo ang Diyos? May magagawa ba siya sa inyo? Kayo ba'y pag nahihiya sa kapwa nyo'y naiinis kayo? Pag pinahiya kayo ng kapwa nyo'y naiinis kayo? Pag naiinis kayo, hindi kayo totoo. Pabayaan nyo sila, kung manginis sila, basta kayo hindi naiinis, di ba masaya kayo? Buhay ba ang Ama? Totoo yaan. Sadyang dito sa mundong ito ng tao, sabi nga, na mapakaraming nakakainis. Di po ba? Marami ang nakakainis kaysa nakatutuwa. Buhay po ba ang Diyos? Ano yung nakakainis? Ugali ng tao, gawa ng tao, salita ng tao, na kapag ang bibigay walang preno, para ba yung sasakyang nasira ang preno, dire-diretso, sulong, hindi ba yung dire-diretso ang sasakyan na walang preno maaring madisgrasya? Abay, ganyan din ang bibig na walang preno. Siya mismo ay madidisgrasya sa ginagawa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya dapat naglilimi ng salita ang mga anak ng Ama upang hindi siya madisgrasya sa sinasabi niya at huwag siyang makadisgrasya. Ano yung disgrasya ang sinasabi? Nakapagpapagulo. Nagpapagulo ng kapwa niya, nagugulo ng sarili niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kayong lahat, mga minamahal, gusto niyo po bang sadyang matuto? Gusto niyo po bang talagang matuto? Aba, madali lamang po. Kapag ginusto niyong matuto, matututo kayo. Kung ayaw niyo, talagang di kayo matututo kahit gaano pa kayo katalino. Tama po ba yon? Lalo na't kung yung halimbawa, matalino ka sa lupa.
Ang talino mo sa lupa lang ang pananaigin mo at ayaw mong matuto sa talinong pangsanlibuhay ay pangkaharian ng Ama, matututunan mo ba yon? Hindi. Meron namang magsasabi na magagaling. Ngunit kapag sinuri ng Ama'y walang galing, ano po? Alin ang mas maganda? Ang Ama ang magsabing, ikaw ay magaling. Kaya, mas mainam na ang gumagawang lihim. Huwag yung gawang hindi tama, gumagawang mabuti, tama. Ilihim mo man, ang Ama ang saksi, ang Ama ang malulugod at matutuwa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tama po ba? O ikaw, saksi ka na ba sa kaywagaan ng Ama? O ikaw, saksi ka na ba sa kaywagaan ng Ama? Dati, opo lang ang sasabihin niya eh. Nagkakanda umalpat, mahirap ilabas ano? Subalit ngayon, kay buti ng Ama. Kaya yung mga alagad na binibigyan ng pag-aatas at tumutupad, kapag yung tinupad ninyong atas at yung inyong sinakripisyuhan ay nakita nyo ang ginhawa sa kanila, malungkot ba kayo o masaya? Aba, kaya dapat kayong lahat may atas ano? Tingnan nga natin kung sino makapagtagumpay pag inatasan. Naku, kalalim lang iniisip. Nakakulong baba ka pa. Mga minamahal, kapag ang ginagawa mo ay bukal sa puso mo, na may galak mong ginagawa ito, kahit kanino pang kapwa mo at di mo man kaano-ano, maligaya puso mo. Tama po ba? Masaya ang puso mo. May galak ang puso mo. At parang hindi mo kayang ipaliwanag. Totoo po yan. Subukan ninyong hindi nyo man kaano-ano, ituring nyong kapamilya, magiging maligaya. Ituring nyong kaisa nyo at kasama nyo, huwag yung kapag hindi nyo kaano-ano, kung tumupad kayo'y, para ba yung bara-barabay sabi ng tao, ano? Kailangan, kung ginagawa mo sa bahay, ganun kalinis, kahit kanino ka pa magtungo, gayon pa rin. Tama ba? Kaya, kung nililinisan mo ang puso mo, kung nililinisan mo yung budhi mo, pati sa kapwa mo, makapaglilinis ka. Buhay ba nga ma? At yan ang pawang katotohanan, kung malinis na ang budhi mo, pati ang budhi ng kapwa mo, kaya mong linisin. Sapagkat kung paano nalinisan ang budhi mo, ipagkakatiwala din sa iyo ng Ama na makapaglinis ka ng budhi ng kapwa mo. Ano po ba'y budhi? Konsensya. May konsensya ba kayo? Kapag wala kang konsensya, patay ka na. Ano? Patay ang damdamin mo. Kaya, yung walang konsensya, yung walang budhi, patuloy sa pagkakasala. At kapag ang Ama ang naningil, yun na nga ang sinasabing sarili mong budhi ang papatay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, yaan ang ayaw mangyari ng Ama. Kaya't habang may panahon, binibigyan niya ng kaparaanang malinisan ang budhi ng mga anak niya upang huwag dumatalang takda, sarili mong gawa, ikaw din ang napinsala. Mga minamahal, kay ganda ng tinuran. Pilay, pingkaw, bingi, bulag, pipi, nagawa ng paraan para gumaling. Anong di kaya ng Ama? Ang di kaya ng tao'y kaya niya. Ang imposible sa tao'y posibleng magagawa niya. Kaya kapag nagtiwala kayo sa Kanya, tataglayin ninyo ang hiwaga niya. Buhay ba ang Ama?
Maliwanag din ang nakatala sa kakarampot na paramit lumabis pa. Sa makatwid kung may pananampalataya kayo, hindi kayo matatakot sa kakaunting nasa inyo, na baka maubusan, baka kulangin, kundi pananaligan yung aapaw pa, lalabis pa, hindi magkukulang. Buhay ba ang Ama? Gayon ang Ama, kung magbigay siya, hindi kulang. Kung magkamisan may sapat lang sa iba, hindi ibig sabihin sa buong panahon ay sapat-sapat lang ang nasa iyo. Magsumakit at magsumikap ka. Manalig ka at umasa ka. Manampalataya kang may kalakip na gawa. Isang araw, ang para sa iyo'y sapat lang, hindi mo namamalayan, labis-labis pala. Ang para sa iyo'y kulang, hindi mo namamalayan, sapat lang pala. Ang para sa iyo'y kaunti lang ang labis, sobra-sobra pala. Kaya mga mahal, kung batid nyo lamang kung paano kumilos ang Ama, mamahalin nyo ang bawat isang kapwa ninyo at kayo mismo'y magmamahalan upang kung paano ang malabis na pagmamahal niya ay kamtin din ng kapwa nyo, yamang kayo'y totoong nagmamahal sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sa gayong kaganapan sa buhay nyo, magagawa nyong maibigay na totoo ang puso nyo. May pagkakaloob niyong tapat ang puso nyo, may babahagi niyong tapat ang puso nyo at ang isip nyo na mabuti sa kapwa nyo. Kaya't doon papasok ang mahiwagang gawa ng Ama sapagkat sa pananalig at pananampalataya ng tao'y nakagagawa siya ng imposible. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya't dahil sa Ama, opo. Umupo ka nga. Kapag nagmimisahe, pilitin mong umupo. Igalang mo yung banal para tanggapin mo. Yun nga hindi nakakalakad. Hinugos lang sa bubong. At pagdakay sinabi, tumindig ka nga. Ayaw mo, dewa. Tulog ang diwa. Buhay ba ang Ama? Sayang ka. Mga minamahal, yan ang sinasabi sa inyo. Kung hahanapin mo ang Ama, yung hindi na makausad ang katawan mo at nanlalambot ka, di mo maunawaan ang salita niya, doon ka pa lamang tatanggap. Mahirapan kang ganap. Kaya't ang nais ng Ama, habang kayo ay malakas ang pandinig, malakas ang katawan, maliwanag ang mata, may pangunawa ang diwa, gawin nyo nang hanapin siya nang di kayo maging bulag sa katotohanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung makikinig ka lang sa hindi mo namamalayan, maiibsan niyang kirot na yan. Tayo ka nga. Lumakad ka nga. Pag di ka tamad, lalakad ka. Ayaw mo. Sayang ka. Lakad. Sige, lakad ka. Pag hindi na kita binalikan, hindi na kita babalikan. Lakad. Alam kong magagawa, kung di ka bingi, makalalakad ka. Ang Ama. Alam kong may magagawa, ang Ama. Pagkat bilis, winika niya, manalig ka na. Lakad. Bawat araw, bilisan mo. Mahiya ka sa babaeng ito. Ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong may
magagawa. Lakad ang Ama, mimiha-miha ka hakbang. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Pag pinaupo kita, hindi na kita patitindigin. Alam kong may magagawa ang Ama. Sulong, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Mahiya ka sa batang ito. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Masakit ba, anak? Masakit ba? O sige, lakad. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Alis ka doon. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin, kanya-kanyang karamdaman, patuloy na paglaban. Upo ka, anak. Kung pagninilayan mo, mas iba ang sakit ng batang yaon, subalit tumindig na diretso, nilabanan ang kanyang karamdaman, ikaw, mimiha-miha ka. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaong baga, ayon sa tao ang kinakamtan niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Para kang lasing. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nakailang bote ka ba? Opo! Ha? Matakaw ka sa beer. Syoktong. Nakailang gin ka ba? Ha? Nakailang gin ka? Ha? Ilan? Para ka lasing. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, kumain ka at nang magising ka,
Manalig ka na. Bawat araw, tulog ka kasi natulog. Ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Ikaw nga ba naman ang nahihimbing sa tulog, bigla kang pababangunin eh. Dumayo ka pa ng tulog dito. Buhay ba ang Ama? Huwag po kayong magagalit at magdaramdam, ano? Kung kayo'y tumutungo rito, mithiin niyo mapakinggan ang banal na salita. Sapagkat hindi tao ang magbabahagi sa inyo at hindi katang-isip yaon at pinag-aralan. Kaya't kung nauunawa ninyo at mananamnam ninyo, manunod sa buong bahagi ng katawan nyo, may magagawa sa inyo ang salitang iyon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kumusta, anak? Mabuti pa siya, natawa. Kumusta ka na? Kaasim. Kumusta, anak? Lumakas ka ba? Malakas ka ba? Gusto mong lumakad? Makalalakad ka? Talaga? Sige nga. May masakit ba? Wala? Nanlalambot ka ba? Hindi? Talaga lalakad ka? Oo. 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 O, sige, lakad. O, tingnan mo. Katulad mong lasing. Gustong maglakad, ikaw. Sabihin mo nga sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Pag nagalit siya, ako sasampan. Sabihin mo, tatay. Sabihin mo, tatay. Maiya ka naman sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Sige po. Ilang taong ka na? Ikaw, ilang taong ka na? Ha? Hindi mo alam? Ay?
Kailan ka sinilang? Hindi mo alam. Ano alam mo? Taga saan ka bang Israel? Buhay ba ang Diyos? Kakamahal, minamahal. Mga minamahal, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, subukan lamang ninyo. Makaaliw, makapagpatuwa, makapagpaligaya sa inyong banal na salita. Tingnan niyo po kung di kayo sumigla. Subukan ninyo. Kapag ginusto nyo, minahal nyo, at pinahalagahan ninyo ang banal na salita, siyang nagbibigay buhay sa inyo. Eh, paano po ninyong bibigyan buhay at magkakabuhay sa inyo? Ayaw nga ninyo. Buhay ba nga, ma? Ha? Magdasal ka nga. Di mo rin alam. Ano alam mo? Ano alam mo? Wala. Nahiya ka? Mahihain ka pala, no? Naku nga. Nako, may maputi sa kanya. Tatawa lang kita. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, kapag nasa Panginoon, kapag binago ka ng Panginoon, kakapalang hiya mo eh. Mawawalan ka ng hiya. Pero, yung gawang hindi ka hiya-hiya. Eh dati sa buhay mo, marami kang kinahihiya. Takot kang humarap sa kapwa. Takot kang makipag-usap sa kapwa. Takot kang lumapit sa kapwa. Eh kapwa mo lang sila. Subalit nang pinatapang ka ng Ama, kahit kanino haharap ka. Kahit kanino makikipag-usap ka. Kahit kanino. Di mo kahihiyaan sapagkat ang alam mo, parehas mo lang sila. At kapag gayon ang ginawa ninyo, hindi kayo nahihiya sa inyong kapwa, sa Diyos kayo nahihiya, sigurado, magkakatakot kayong lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Maraming kinahihiya. Yun namang kahiya-hiya, hindi naman nahihiya. Ikinahihiya. Alam niyo po, ang nakakahiya ang alin? Magwalang hiya. Yun ang nakakahiya. Subalit kung hindi mo ginagawa ka walang hiya, eh huwag kang mahiya. Ano pa nakakahiya? Ano pa? Alam ninyo yan. Ikaw, ano nakakahiya? Marine. Kapampangan ka? Kapampangananda ka? Marine ka? Marine ka? Kanino ka marine? Kaya yung salawal mo, ang baro mo. Ne. O Nano, kumusta na ka? Hindi rin nagbabago ugali mo eh. Alam niyo po, pina-extra niyo na ba siya? Ha? Basta na lang sumakit yan, di ba? Okay, wala na ako sasabihin. Mga minamahal, di naman siya nasaldak eh. Alya may saldak ni. Elya may rakab. Kami sakab ni. Kami palukluk. Kari sinakab. Kalinukluk. Sinakit siya basta. Nanimburi na sa biyanita. Na, o namburi mo. Kanino ka palawe? Kanino ka palawe? Kanino? Ala kang buring pilawayan. Kanino ka magpalawe? Tagano ka rin kayo. Dulong ilog. Kalaot siyo pala. Kaya palang yan ikaw pa kenin eh. Pero malambat na yung masakit yan. Naintindihan nyo ba yun? Hindi nyo naintindihan. Huwag nyo nang alamin. Buhay pa po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Di ba kapatid? Mas maganda yung malakas ang katawan na hinahanap ang Diyos, ano? Kaysa sa mahina. Pag mahina, sabi, tumayo ka. Diba? Pag tumayo ka, tayo.
Tayo. Talakad ka, talakad ka. Alina kabisang patalakaran. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Manalig kang kumayap ka. Kanino? Nonya nga pong Ginoo. Antayo. No ka rin niya. No ka rin niya. Ay, kaya pala walang magawa sa'yo, nasa taas siya eh. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, napakadakila niya. Buhay po ba ang Diyos? Tatandaan niyo po, ang Diyos ay wala sa taas. Wala sa baba. Wala sa gilid. Wala sa tabi mo. Dito, kaliwat, kahanan. Nasa dito. Pag nasa dito, pag nandito, sigurado dama mo. Pero saan mang dako naroroon siya? Eh nakita mo ba siya? Makikita mo ba siya? Hindi. Kaya damhin mo siya. Para makilala mo siya, damhin mo siya. At makikilala mo siya kung paano kumilos siya sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kumusta ka na? Ba? Gumagaan ba? Kumusta ka na? Ha? Gumagaling. Katagal na yan, ano? Ha? Wala namang matagal sa Diyos eh. Lahat magaan. At madali. Buhay ba ang Diyos? Kapag ginusto niya, walang matagal, sandali lang sa Kanya. Ngunit kapag ayaw niya, nako, napakatagal. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, kumisan kailangang magpatawa, kumisan kailangang manindak, kumisan kailangang magalit, kumisan kailangang magsalita, kumisan kailangang manahimik, kumisan kailangan tumawa, kumisan kailangan umiyak, kumisan kailangan malungkot. Subalit ang lahat ng misa na yan, huwag niyong pananatilihin na lagi na lamang misa ng misa na gayon kayo. Kundi, kapag lumipas sa inyo ang misa na yon, huwag na ninyong balik-balikan. Sapagkat kung kaya ka umiyak dahil sa lungkot mo, sa galit mo, ay huwag mo nang ulit-ulitin pa. Tama po ba? Kung bakit ikay nalungkot naman dahil sa wala ka, abay huwag ka nang malungkot dahil sa wala ka lang. Umasa ka magkakaroon ka. At kung bakit ka naman nagalit dahil di ka pinakinggan, huwag mo nang gagawin. Sapagkat makipagtotoo ka lang, pakikinggan ka. Subukan nyo lang nang makita nyo ang katotohanan. Ang Diyos, laging handa, kanino man. Handang sumaklolo, handang magbigay, handang magparaya, handang magpakumbaba, handang umunawa, handang magmahal, handang magpatawad. Kaya't huwag kayong magmamalabis, sapagkat lahat ng malabis ay kinakalos. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong ba? May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong. May gusto naman po ba kayo? Wala rin po kayong gusto. Aba, wala nga pala kayong tanong at walang gusto. Eh de masaya na po kayo. Parang mahina po. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Panahanin niyo po yan. Hanggang dumating ang araw ng Pasko, nang madama nyo ang Mesiyas na kaloob ng buhay na Ama. Buhay ba ang Ama? Paggunita lamang sa ilang panahon nang lumipas, ilang siglo na, ilang dekada na. Paggunita lamang ang araw ng pagsilang. Subalit kung isinilang na sa puso mo ang tagapagligtas mo, kailan may di ka na mawawalan ng pag-asa sa buhay mo. Buhay ba ang Ama?
Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya araw-araw sa iyo ay Pasko. Pasko na, sinta ko. Manalig ka sa Ama. May regalo siya na bagay sa inyo na di ninyo malirip ito pagkat siya ay totoong-totoo. Hiwaga niya'y sa tuwina'y sa inyo. Kung Pasko sa tuwina'y nagugunita nyo, handog na alay pa, regalo sa inyo, anak na totoo, nakaligtas sa inyo. Kaya tao, magnilay, magbulay, magtanto kayo tuwina sa inyong buhay. Regalong kinamtan ay di mapaparang, sa tuwina'y handog sa inyo ng Ama. Pasko na, sinta ko, wika sa inyo, walang regalo, makikita kayo, na dala-dala't ibabagsak sa inyo, subalit kung puso nyo'y totoo, maraming regalo ako sa tuwina, nasa inyo'y aking pinakikita. Yaon ay di malirip ng isipan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta? Ako gusto ko po regalo yung ano. Nawawala po kasi hindi ba? Ilang taon. Gusto ko lang po yung regalo. Yun lang po. Anak. Hindi ko po alam kung nasa. May dahilan ng pagkawala niya eh. Hinihingi ko po man ng tawad sa Panginoon ko po. Nagkasala po. Ako, hihingi po ako ng kapatawaran. Gusto ko lang pong malaman. Hindi ko pwede sabihin sa iyo eh. Sige na po. Ipatag mo na lang ang loob mo. Gayon lang sa ipatag mo na lang ang loob mo. Yun ang sasabihin ko. Pina-x-ray niyo po ba yan? Ano sabi? Sa puso, naging parang stroke nga po. Oo nga po. Sa baga, meron din siya sa baga. Alam ko po. Komplikasyon na yon. Kaya, tibay ng loob. Opo. Kaya nga mas magandang napaparito siya para luminis ang kanyang Opo. Huwag po kayo magdaramdam kung sakali mang sinabi yaon sapagkat Salamat po at kayo gamit sa akin. mabuti yon at marunong kang tumanggap. Sapagkat yun ang dapat mangyari sa kanya. Hindi po namin po minasang nilinis ang kalooban. Kung alam po, doon po pupunta po. Ito po sa inyo. Mabalat ka. Salamat po. Salamat po. Sige.
Sa dugo yan eh. Mahirap gamutin niya sa bilang sensya. Mahirap gamutin niya sa sensya. Pero, marami. Marami. Kumusta siya? Masyado na. Buhay po ba ang Diyos? Paano po? Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Magaan ba? Kung hindi tumigas yan, edi hindi tumigas. Di bali, basta nakakalakad ka na, no? Pero naniniwala ka bang uunat pa yung mga ugat mo? Nagsiurong na kasi eh. Ha? Matagal na talaga. Kaya matagal na rin hindi ka nakakalakad eh. Ang ganyan, ano? Ha? Oy, mabuti nga nakalakad ka pa. Diba? Oh. Alin ang pakinabang mo doon? Nakinabang ka na ba? Nakinabang ka na? Ikaw ba, nakinabang ka? Ha? Kahirap talaga. Buhay ba ang Ama? Kay buti po ng Diyos. Alam niyo po, talaga napakahirap pag-aralan, ano? Kung pag-aaralan mo bilang tao, napakahirap pong pag-aralan ng Diyos. Hindi po ninyo kayang pag-aralan kung sino siya at paano siya. Ngunit humingi po kayo ng talino sa kanyang espiritu, ituturo po niya. Totoong-totoo po yan. Kailangang nakaugnay sa inyong buhay ang kanyang espiritu upang matutunan nyo ang kanyang kaukulan. Subalit kung kayo'y nakalisya sa kanyang espiritu at pagkatao niyang umiiral lamang, hindi nyo po siya mauunawaan. Kaya, nawa, sumainyo ang Diyos Espiritu. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong may galak sa puso nyo. Tigib ng liwanag at pangunawa kayo upang sa damdamin nyo'y bumukal ang tunay na damdaming mula sa Ama, kalooban niyang maghari, huwag ang kalooban nyo, at wikain nyo sa tuwina, alisin ang saro sa dibdib nyo upang mapagtagumpayan nyo itong mundo. At ang pagpapalay laganap na tatamuhin ninyong hindi kukupas, hindi magmamaliw at lilipas sa inyong buhay habang kayo nabubuhay, sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga mahal.